Gayunpaman, nadama ni Yuwo na si Cheng ay lubhang kainahinala. Kaya sa ngayon, magpapanggap si Yuwo na naniniwala. Kung tutuusin, kailangan pa niya si Cheng para maging bodyguard niya. Ang pag-aalaga ni Cheng sa mga layunin o lihim ay isasantabi muna, dahil hanggat hindi siya kumikilos, magagamit siya ni Yuwo para sa pansariling pakinabang, diba? At pagkatapos ay inanyayahan ni Cheng si Yuwo na magpahinga ng 5 minuto muna, bago muling umalis. Agad namang pumayag si Yuwo. Sa oras na iyon, napagtanto ni Mayola na tumingin sa langit na sa wakas ay nawala na ang spacecraft. Kaya't agad na kinumpirma ni Ko kay Mayola ang kanilang kasiyahan. Dahil nagawa nilang pigilan ang pagdating ng sinaunang Diyos. Kaagad na hiniling ni Yuwo sa dalawa na huwag masyadong maging masaya. Kahit na matagumpay na naisara ang puwang sa espasyo, hindi pa natatapos ang krisis ng pagsalakay ng halimaw na hukbo. Dapat silang laging maging alerto, dahil ang kanilang buhay ay nasa kanilang mga kamay. Habang si Yuwo, nakakahiga lang at agad na bumangon. Naalala niya na dapat ay maibalik ang komunikasyon dahil nawasak na ang Blood Demon Magic Crystal. Kaagad niyang kontaken si Miss Mo, gayunpaman, bago subukan ni Siyu na kontaken si Miss Mo. Si Yuwo ang nakatanggap ng tawag mula kay Miss Mo Merc. Nagulat si Ko na unang nakipag-ugnayan si Miss Mo kay Yuwo. Nang sandaling bumalik sa normal ang komunikasyon, naisip Miss Ko kung bakit si Yuwo ay tila napakahalaga kay Miss Mo Merc. Habang nakikitang si Yuwo na nakikipag-usap kay Miss Mo, ay naging komplikado sa damdamin ni Miss Ko. Hindi alam ni Ko kung kanino siya nagseselos. Kay Yuwo ba o kay Miss Mo? Sa kabilang banda, nagpatuloy ang mga tawag sa telepono. Iniulat ni Miss Mo ang relasyon ni Huang Zhang at ng Old World King's Landing Church, na naging mas kawili-wili sa paglipas ng panahon. Nakailangan niyang talakayin mamaya, pero sa ngayon, ligtas na si Miss Mo at nakipag-ugnayan na siya sa help group kahit man tumagal ito. Pinayuhan si Yuwo ni Miss Mo na mananatili siya sa kinaroroonan niya at hindi gagalaw. Dahil pupunta agad na darating si Miss Mo. Pero hindi pumayag si Yuwo na pumunta si Miss Mo, dahil magsasayang lang ng oras na gusto ni Yuwo na magkita sila sa secret passage patungo sa 8th zone malapit sa connecting bridge. Agad namang pinadala ni Yuwo ang coordinates kay Miss Mo. Agad namang pumayag si Miss Mo na magkita sa lugar na yon. Sa kanyang puso, nagtataka ni Miss Mo na alam pala ni Yuwo ang tungkol sa lihim na daanan. Kaya't isinasaalang-alang na si Yuwo ay hindi simpleng tao gaya ng inaasahan. Inamin ni Miss Mo na nag-aalala siya na makita ang mahinang kondisyon na ipinakita ni Yuwo. Bukod dito, si Yuwo ay isang lalaki na nais ni Miss Mo. Kaya kailangang seryosohin ang mga bagay na tulad nito. Si Yuwo ay maaari lamang magpasalamat sa kanya at kumpirmahin na siya ay maayos, ngunit siya ay maayos. Nagpapasalamat lang siya na makumpirma yon. At pagkatapos ay sinabi ni Cheng na narinig niya ang mga alingaw-ngaw tungkol sa pagiging malapit ni Yuwo at Miss Mo. Nung una, akala niya ay joke lang. Ngunit pagkatapos makita ni Cheng ay to see is to believe, naniniwala na siya at nakaramdam ng inggit, dahil sa closeness na yon, hindi sigurado si Yuwo. Ngunit para sa kanya, ang presensya ni Miss Mo bilang kanyang suporta ay talagang napakahalaga. Dahil sa babaeng iyon, kaya nagpupursige si Yuwo na magtrabaho ng husto. Nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Sa wakas ay dumating sina Yuwo at ang iba pa sa tulay, na nagdudugtong sa 9th safe zone. Nagsisiksikan ang lahat at sinubukang makapasok, ngunit sarado ang pinto. Gusto nilang makaligtas, ngunit naghihintay ang mga opisyal ng mensahe mula sa kanilang mga superior. Nag-aalala sila na humahabol na sa likod nila ang mga halimaw. Sa kabilang banda, ang pamilya ni Yuwo ay naghihintay ng may pag-aalala. Nakahinga naman ng maluwag si Mayola na nandoon na sila. Tiyak na hindi sila makakapasok sa pamamagitan ng connecting bridge. Sa oras na ito, malakas din ang hiyawan ng mga residente na naririnig na umabot sa kanilang kinalalagyan. Talagang may kakaibang instinct si Yuwo, ngunit sa kabilang banda, nag-alala ang ina ni Yuwo, dahil hindi pa dumarating ang kanyang anak. Hiniling ni Yunfei sa ina na huminahon. Nakipag-ugnayan na siya sa kapatid niya at darating din ang kanyang kuya kaagad. Napakalakas ni Yuwo, kaya magiging maayos ang kanyang kapatid, na itinalaga bilang master ni Nana, habang si Yuwo at ang iba pa ay malayang dumating sa secret passage ng 8th zone. Bawat isa ay bumabati, tumakbo si Yunfei at agad na niyakap ang kapatid. Nakahinga siya ng maluwag na maayos si Yuwo. Dahil nag-aalala silang lahat, napakagaan din ang loob ng papa niya dahil blessing ang reunion ng kanilang pamilya.
Sa oras na iyon, umiyak si Nana nang makita niyang dumating si Yuwo. Gayunpaman, sa loob-loob ay naiinis si Nana sa nararamdaman ng isang mababang antas na nilalang. Halos masuka pa siya dahil sa kanya. Nilapitan siya ni Yuwo at sinabing nagsumikap siya. Nagpasalamat din si Yuwo kay Nana sa pagpapanatiling ligtas ng kanyang pamilya. Sinabi ni Nana na gagawin niya ang lahat para kay Yuwo. Muli sa kanyang katawan, nararamdaman ni Nana na si Yuwo ay napakahina pa at kayang pumatay sa kanya. Ang problema ay hindi maaaring kumilos ang katawan ayon sa tunay na siya. Dapat siyang humanap agad ng paraan para mawala ang binatang iyon, ngunit biglang may isang boses na pumutol sa pagtitipon ng pamilya Yuwo. Ang boses ay pag-aari ni Miss Mo. Napagtanto ni Yuwo na wala na silang oras upang maging masyadong masaya, dahil sa wakas ay lumitaw ang amo na nanguna sa pagsalakay ng halimaw, si Kashua Akaw. Ipinaliwanag ni Miss Mo na ang hitsura ni Boss Kashua Akaw na nagpatatag sa grupo ng halimaw at walang plano na umatake sa 8th Zone. Gayunpaman, nangangahulugan iyon na ang 9th Zone ay agad na magiging isang mundong piitan kung saan ang mga tao ay hindi na maaaring manirahan doon at kailangang lumikas. Nagulat si Yuwo dahil ang ibig sabihin ng World Dungeon ay magiging pugad ng halimaw ang lugar para sa kanila at nangangahulugang nilang lumipat. Gusto malaman ni Yuwo kung ano ang tunay na plano ng halimaw para sa hinaharap. Gayunpaman, ang mas dapat pagtuunan ng pansin ay ang pagkakaroon ng mga boss monster na umabot na sa level 90. Muling nabigla si Yuwo dahil hindi na biro ang level 90. Naniniwala naman si Mayola na kahit ang mga profesional na koponan ay mahihirapang harapin ang boss monster sa ganung antas. Habang si Miss Ko ay hindi makapaniwala sa impormasyon, bagamat sigurado si Yuwo na hindi maaring magsinungaling si Miss Mo. Walang saysay ang katotohanan ito. Inihayag ni Miss Mo na totoo ang lahat ng kanyang sinabi. Ipinaliwanag niya na nakita pa niya ito ng sarili niyang mga mata. Natural na nagulat ang lahat nang marinig na nakita ni Miss Mo ang boss monster. Ipinaliwanag ni Miss Mo na nakita nga niya sa di kalayuan ang boss monster, pero kahit ang tingin sa mga mata ni boss monster ay parang papatayin siya nito. Alam ng halimaw ang kinaroroonan ni Miss Mo, at bago pa man ito makilusab ay agad na kinuha ng mga tanod si Miss Mo para tumakas. Muntik nang patayin ng boss monster na yon, kahit maalala lang ang pangyayari ay kinikilabutan na si Miss Mo. Hindi man natatakot sa kamatayan si Miss Mo, ang aura ng halimaw na yon ay nakakatakot sa kanya kaya hindi niya ito kayang pigilan sa oras na yon. Sinuubukang pekalmeyan ni Yuwo si Miss Mo. Hihilingin Yuwo sa babae na huwag nang matakot dahil ang makaligtas ay pambihirang pagkakataon na kay Miss Mo, hindi siya isang maliit na batang babae na kailangang aliwin. Kinailangan nilang bumalik sa pagtalakay sa pangunahing paksa. Nakipag-ugnayan na si Miss Mo sa Monster Beast Research Institute ng Handle Group at kinumpirma na ang boss na ito ay isa sa 28 star. Hindi alam ng lahat sa sandaling ito. Ipinaliwanag muli ni Miss Mo na mula nang magsimula ang Old Earth Age, lahat ng halimaw at hayop sa mundong iyon ay nagmutate sa mundong ito. Natuklasan ng mga iskolar sa 3 taon ng pananaliksik na ang mga antas ng kapangyarihan ng halimaw ay kinokontrol ayon sa ilang mga batas. Ang batas na ito ay tumutugma lamang sa 4 na elepante. Ang Haringgong, Shuwu, Juk, at Bayo. Sa ilalim ng 4 na elepante, mayroong 7 mga konstelasyon na pinagsama sa 28 mga konstelasyon. Ang mas madaling paliwanag ay may kabuuang 28 boss monsters sa monster group, kaya natural na walang nakarinig tungkol dito. Dahil ang impormasyon ay hindi bukas sa publiko. Ang Kashua Agaw ay isa sa 4 na kinglong elephant sa kasaysayan. Ang Kashua Agaw ay ang nagmasaker ng higit sa 100 mga low-level na lungsod, kahit na sinubukan ng ilang tao na lumaban sa mga krusada, gayunpaman, hanggang ngayon, ang lahat ay naubos. Agad na naunawaan ni Yuwo na ang kabiguan ay dahil hanggang ngayon, ang presensya ng halimaw ay hindi nakaapekto sa interes ng malalaking grupo. Ang mga small-scale crusades ay simpleng pagtatangka na isakripisyo ang sarili, gayunpaman, batay sa kasalukuyang sitwasyon. Kung patuloy na magaganap ang mga ganitong kaguluhan ay maaapektuhan din ang malalaking grupo tulad ng Handmill Group. Ang grupong Handmill ay nagpadala pa ng mga elite upang bumuo ng isang pangkat ng diskarte sa piitan na malapit nang dumating sa kanilang lugar. Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, ang ibang malalaking grupo ay nagtitipon din ng mga miyembro ng team para maging unang grupo ng mga assassin na kumuha ng mga bihirang item mula sa boss monsters. Ang isa sa kanila ay ang Huangjiang Group na nasa panig ni Cheng.
Kinumpirma rin ng lalaki na ito ay dahil baka may grupo ng mga tao na papunta sa mga oras na iyon. Lubos na humanga si Yu, dahil ang kaganapang ito ay nagawang maakit ang atensyon ng maraming koponan mula sa malalaking grupo upang lumaban, at hirangin bilang unang assassin. Nagtataka si Yu kung ang boss monster ay nagbigay ng mga espesyal na regalo tulad ng mga maalamat na item. Agad namang kinumpirma ni Miss Mo na ang boss sa level 28 ng Constellation ay may teritoryo. Kaya kung mapatay ng isang team ang halimaw sa unang pagkakataon, makukuha nila ang susi para mabuksan ang teritoryo ng halimaw. Ang rehiyon ay nagtataglay ng lahat ng uri ng pambihirang mapagkukunan na nakolektahan ng mga boss monster. Ang halaga ay katumbas din ng 5 beses ng mga resulta ng isang piita ng parehong antas. Kung sa cash ay nagkakahalaga ng maaaring umabot sa 2 bilyon. Naging interesado si Yu ng kaunti sa halaga na maaaring umabot sa 2 bilyon. Natukso si Yu nang marinig ang kamanghamanghang numero na gusto niyang subukan. Ngunit mahina pa rin si Yu sa oras na iyon. At lumapit si Cheng kay Yu. Tinanong niya kung may plano si Yu na talunin ang level 90 boss monster. Ngunit walang anumang plano si Yu. Ang isang level 90 dungeon boss ay malayong maabot niya. Ang tanging posibleng bagay ay kailangan niyang gumamit ng malaking bilang ng mga karanasang puntos upang magbukas ng bagong account. Ngunit hindi niya alam kung paano ito mangyayari. Sa kabilang banda, agad namang pinakiusapan ni Miss Mo ang lahat na umatras sa Zone 8. Binanggit din ni Miss Mo ang tungkol sa mga sibilyan na unti-unting maliligtas kung magtagumpay ang mga miyembro ng koponan sa pagpatay sa boss monster. Pagkatapos ay tinanong si Yu ng isang lalaki tungkol sa mga coordinate ng lihim na waypoint na naging kumpidensyal na impormasyon sa pangkat ng seguridad. Kaya paano nalaman ni Yu? Sinabi ni Yu na ipinaalam sa kanya ng isang babaeng miyembro ng seguridad na tila bahagi ng grupong Tandem Group, si Shen Fei, na nakarinig nito ay agad na nagtanong kay Yu tungkol sa pagkakakilanlan ng babae. Tinanong Shen Fei kung si Qin Lu ang babaeng miyembro. Nais din niyang malaman ang kalagayan ni Qin Lu. Hiniling ng isa pang lalaki si Shen Fei na huminahon, ngunit ipinakita sa kanya ng lalaki ang isang larawan. Sinabi niya na siya si Qin Lu. Medyo nagulat si Yu dahil hindi niya akalain na ang babae ay si Qin Lu. Naghinala din siya na may relasyon sa pagitan ni Shen Fei at Qin Lu na may mabigat na puso. Sinabi ni Yu na si Qin Lu ay pinatay ng isang halimaw matapos subukang pagtakpan ang kanyang pagtakas at binigay din kay Yu ang mga coordinates. Ayon kay Yu, si Qin Lu ay isang mabuting babae, ngunit nang marinig ang masamang balita. Si Shen Fei ay lubos na wasak. Hindi makapaniwala na wala na si Qin Lu. Agad namang sinubukan ng isa pang lalaki na pakalmayan si Shen Fei. At least hindi traidor si Qin Lu at sulit ang sakripisyo niya. Para kay Shen Fei, ngayon napatay na si Qin Liu at wala nang halaga ang lahat. Si Yu, na nakakarinig, ay makapagpapatunay lamang sa panahong iyon ng kanilang buhay. Ang tanging halaga ay ang buhay sa kaibuturan. Humingi lang ng tawad si Yu dahil walang ibang maitutulong si Yu kung hindi ang pagtakpan ang mga katotohanan sa pamamagitan ng white lies. Para medyo gamaan ang pakiramdam ni Chen Fei, agad na tinuro ng kanyang kapatid na si Yun Fei ang isang labasan sa unahan. Masyadong abala si Yu sa paghihintay na hindi na malaya na masama ang sitwasyon sa likod, ngunit biglang hiniling kay Yan Fei na huminto ang isang grupo ng mga tao. Pinahinto siya, ay inangkin nila na sila ang mga pinuno ng bundok. Kaya ang tao ay humihiling kay Yun Fei na magbayad kung lahat sila ay gustong mabuhay, natural na gusto mong malaman kung sino ang grupo ng mga taong nakakaalam ng sikretong daanan. Hindi maiwasan ni Yun Fei na matakot. Nakatingin sa mga lalaking ito na nasa ganoong kataas na antas at hindi mga ordinaryong tao. Sa kabilang banda, inaasahan din ni Nana na sabihin kay Yu na ang mga taong ito ay mapanganib. Natural na walang pakialam ang lalaki sa lihim na daanan. Sila ay mga treasure hunter lang na dumaan sa maraming laban. Narinig nila na ang Night's Zone ay inaatake ng mga halimaw at iyon ang dahilan kung bakit sila tumigil doon. Matagal na silang naghintay at wala pang nakuhang negosyo. Pero ngayon ay nakakuha siya ng malaking isda na walang iba kundi si Miss Mo. Hindi inaasahan ni Miss Mo na makikilala siya ng lalaki. Gayunpaman, dahil ang lalaking iyon ay naglakas loob na magnakaw sa gitna ng kalye ng ganoon, nangangahulugan ito na siya ay lubos na kumpiyansa. Naramdaman din ni Miss Mo na nakita niya ang lalaki somewhere, gusto niyang malaman kung alin team siya kabilang ang dumating.
Nadama ng lalaki ang karangalan dahil kay Miss Mo, ngunit matagumpay ang kanyang koponan sa nakaraan at ngayon ay isang freelancer hunter. Ang kanilang layunin sa pagkakataong ito ang pagpasok sa ligtas na zona ay muling maglagay ng kagamitan sa unang pagkakataon. Ngunit sino ang mag-aakala na sila ay haharap sa isang mahirap na sitwasyon sa digmaan? Kaya naman, hahayaan ng dayuhang lalaki ang bawat isa basta't mag-iwan ng kagamitan, gamit at pera. Muling hiniling ng lalaki ang lahat na makipagtulungan, mag-abot ng mga mahalagang bagay, at tiyak na hindi sila makakaramdam ng anumang sakit. Tiyak na hindi madaling sesuko si Miss Mo. Sa ngayon, marami na siyang nakilalang mababa ang tingin sa kanya, pero hindi bihira ang malas na bumabalik sa kanya. Tiniyak ni Miss Mo, sa lalaki na ipagpapatuloy niya ang kanyang pagsisikap. Buong kumpiyansa sa sinabi ng lalaki na magpapatuloy siya dahil hanggang ngayon ay hindi pa naging matagumpay ang kanyang mga pagsisikap. Tinanggap ni Miss Mo ang kanyang hamon at nagsimulang magtalaga ng kanyang mga bantay. Siguradong hindi masyadong nagulat ang lalaki. Narinig niya ang tungkol kay Miss Mo, na pares ng makapangyarihang twin guards. Gayunpaman, ang kanyang pangalawang pag-atake ay napakahina kaya napigilan niya ito ng walang labis na pagsisikap. Kung iyon talaga ang kanilang pinakadakilang lakas, kung gayon iyon ay lubhang nakakabigo. Ang lalaking nasa level 65 ay madaling makayanan ang mga pag-atake ng dalawang level 60 na gwardya. Sobrang nagulat din si Yuwo, kahit level 65 na ang lalaki, imposibleng mahuli ang dalawang level 65 years ago para mahuli. Umaatake siya gamit ang isang kamay. Tinanong ni Yuwo kung talagang ganoon kalakas ang lalaki. Alam na alam ni Yuwo ang lakas ng dalawang bodyguard. Kaya dapat mayroong ilang dahilan sa likod nito. Pagkatapos ay napagtanto ni Yuwo na ang dalawang gwardya ay apektado pa rin ng pag-atake mula sa dating level 90 boss monster. Kaya hindi nakakagulat na sila ay mas mahina kaysa karaniwan. Malalaman niya na isa itong malaking problema. Nakuha ng lalaki ang ulo ng dalawang gwardya. Sinabi niya kay Miss Mo na maaari niyang pisilin ang dalawang gwardya. Gayunpaman, ang karapatang magpasya sa buhay at kamatayan ay parehong nasa kamay ni Miss Mo. Sabi ng lalaki, magaling daw magtimbang ng pros and cons si Miss Mo. Pinaalalahanan niya si Miss Mo na dapat malaman ng lahat ng mga pinuno na ang pinakamahalaga sa panahon na iyon ay ang mga tao. Lalo na ang mga taong hindi lamang ang hindi tumanggap ay humiling sa lalaki na bitawan ang gwardya, ngunit hiniling ni Miss Mo sa kanya. Maging pabaya, iyon ay kapag ang isang laser ay nakatutok sa suulo at isang lalaki ang humiling sa kanya na huwag kumilos. Ngayon na, ang pinakamahusay na paraan upang makita ang kanyang head. At siya ay isang lalaki na humiling sa kanya na huwag gumalaw. Ngayon na, ang pinakamahusay na paraan upang mabuhay at makinig sa mga salita ni Miss Mo. Kung hindi, gagawa siya ng butas at makikita ang maganda niyang mukha. Binyantaan din ng lalaki ang isa pang lalaki na nakatayo sa dulo na huwag gumalaw dahil baka maging cactus ang ulo nito. Dahil ang lahat ng matatalas na sandata na nakatutok sa kanyang ulo. Nakikita rin ng ibang mga lalaki na medyo masunurin na ang natitirang tao. Bukod dito, medyo maliit din ang kanilang antas kaya hindi sila nag-aalala. Mukhang abala sa pagkain ng lalaki dahil sa gutom. Samantala, naramdaman naman ng isa pang lalaki na nabalisa ang kanyang mga aktibidad sa pagbabasa sa sinabi ng kanyang kasamahan. Siya na nakamasid sa lahat ng mga taong iyon at nakita kung paano naiiba ang antas at ugali ng lahat ng mga hunter ng kayamanan na nakilala ko sa black market. Hindi lamang pambihira ang kanilang lakas, ngunit mayroon din silang perpektong pagtutulungan upang magagawa ni Yuwo ito. Si Yuwo ang May 30th minuto na lang ang natitira sa kanyang mahinang estado. Kahit na makabawi siya, hindi siya mananalo kung walang malakas na suporta. Gayunpaman, ang higit na ikinainis niya ay ang 2 milyon na nakuha niya kanina ay nangangahulugan na mawawala siya kasama ng mga tulisan. Sinabi ni Mimo na hindi mahalaga sa kanya ang pera. Mayroon siyang mahigit 80 milyon at kaya niyang ibigay sa kanilang lahat. Gusto lang niyang palayain ang mga tauhan niya. Hiniling din ni Miss Mo na hayaan ng mga lalaki ang lahat ng kasama niya dahil wala silang halaga. Siyempre, natuwa ang lalaki sa narinig at nasiyahan siya sa desisyon ni Miss Mo na panganay na anak ng Handmill family. Binitawan ng lalaki ang 2 bodyguard ni Miss Mo. Gayunpaman, siyempre, hindi siya nagbibiro nang sabihin niyang gusto niya ang pag-aari ng lahat para sa kanya.